Hello! Saan ka galing? Ano natutulog ka dyan? Biglang nagising, napaigting eh. Napaigtang ba yun? Hello mga kaabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Ate Mara. At ito naman po si Papa O, si Auntie Diaz. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Welcome back, Rena! Nako, hiya si Rena, oh. Gusto ang dami mong basyo. Pero marami rin namang naaliw sa'yo. So, balanse lang. Yes! Maldi-maldita ka talaga. Oo, Diyos ko. Hindi yan si Rena pag hindi siya maldita na. Oo nga. Kaya nga nangunumpa lagi. Ay, nako. Anyway, nako, nakakaloka ang mga balita ngayon, hindi ba? Ay, ano na nga ba? Yun na nga, gusto mong pag-usapan natin yung MC5, hindi na, no? Ha? Oo na, okay. Kasi wala na yun, pahinga na yun, pahinga na yung issue. At syempre, tayo naman ay nag-hope pa rin na magkaayos yung dalawa. Dito naman tayo sa mukhang malabo magkaayos, pero sana magkaayos. Ay, sino? Ito nga, si Ivana Alawi ay na-viral muli. Yes. Dahil nasangkot si Ivana Alawi sa issue ng may asawa o ng mag-asawa. At yun nga ay kumalat nga mula sa blind item sa billionaire.com. Kung saan ang tinutukoy daw doon ay si Ivana at si Bacolod Mayor Albi Benitez. Bigla namang sumulpot din yung complaint. Si David, nitong si Nikki Benitez, ang legal na asawa ni Mayor Benitez. Yes. Dahil noon pa, hindi ba, ay nalilink na itong si Ivana kay Mayor Benitez. Nung may mga sightings sila na, di ba, sa airport? Ayan. Sa Japan. Na hindi nag-uusap habang nakapila sa boarding. Di ba? Pero ito'y pinabulaanan naman ni Ivana Alawi. At ang sabi nga niya, sa bahagi ng kanyang narrative ay, nung 2024 Loy, yes. Basa, di ba? Ito na nga, Nay. Teka lang. Wala pa, Nay. Teka lang. Ang taray, di ba? Ay, teka lang, Nay. Saan nga lumabas yan? Ito na sa Inquirer.net. Noong Feb 10, 2024. More than a year na. Yes. Hindi lang dyan, sa iba pang online news ay lumabas din ito. Anong sabi? Ito nga, bahagi nun na, sabi niya, I met him when I had work in Bacolod. He was very accommodating and friendly. At hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan. Alawi said, I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Ay, kuya! Palaka! Ay! Asan? Ay! Nakawala ako. Kinabahan ako. Ang bilis naman ng palaka mo, wala? Grabe ka, Bren. Ako nag-iipo ka na naman kaaway. Tapos, yun nga, bilang inilahad din natin yung sinabi ni Ivana na may nanliligaw siya, na may nagpapasaya sa kanya. At hindi ito si Mayor Albi Benitez. So kuya, ano yung magkasama sila sa airport? Hindi sila nag-uusap. Ano yun? Nagkataon lang? Parang nagdadalas naman yata yung pagkakataon na yun, kuya. Mukhang mapapala ka na naman to si Mrena. Mabiyahe ka na ng Quezon City po. Tatanong lang ako, kuya. Dahil yan, ibigay ng mga netizen. Okay. Ninawin mo. Akala na, ikaw yung nagtatanong eh. Alam mo, sa totoo lang, no, ako naman ay meron din naman akong source. Ay, ano sabi? At syempre, nakalagay din naman dun sa mga affidavit na naglabas na hindi pa sila annulled legally. Wala. Parang naghahatian pa lang ng properties. Hindi pa sila umaabot dun sa annulment. Although, si Mayor Albi yata ay nag-file na rin ang kanyang case. Well, ang sabi ay inamin naman daw ni Mayor Albi yung incapacity niya bilang husband
Pero sinabi rin doon ni Mayor Albi na yung incapacity naman ni Nikki bilang may bahay niya. Alam mo, sa totoo lang, pag legal talaga, medyo bobo-bobo tayo ng ano. Umaga, nakikimarites lang din kami. No? At inilalapit lang natin sa pagkakaunawa ni Aling Tasing ang lahat ng sinasabi natin dito. Pero, in short, or bottom line, nag-aaway talaga yung mag-asawa. Pero mag-asawa pa rin sila. So, totoo ba na yun na 21 years na sila hiwalay? Hiwalay in a sense na walang sex. Dahil may nagsabi sa akin, last December, ay nasa isang room pa rin daw, nasa isang bedroom pa rin daw, itong si Mayor Albi at si Miss Nikki. Oh. Pero walang sex. Oh. So may 7, kuya. Ano may 7? Ano ba bago mag-7? Di ba sex? Alam mo talaga yun! Ang waiting mo! Grabe na. Parang pumasok yung buong kamao. Kumakadi, no? Alam mo, hindi tuloy dahil siniseryoso ng mga tao. Pag ganyan mong Reyna. Nakakaloka ko. So, bago yung point ko. Anyway, so yun. At alam din naman daw ng mga bata o ng mga anak nila kay Miss Nikki yung sitwasyon ng mag-asawa. Kasi di ba, kung natatandaan mo, 2022, nung nag-campaign tayo for Ma'am Lenny, di ba, pumunta pa tayo, dinalaw natin si Javi Benitez doon sa bahay nila sa Bacolod. Andun si Mayor Albi, nasa basement. Kami, yung inasikaso tayo, di ba, ni Madam Nikki. Sa kanya, Javi. Oo. Tapos in-interview na rin natin si Javi. Yes. Oo, yun. Kasi nga, di ba, syempre mga marites kami, tungkol kay Sue, inaalam namin. Kaya nakita namin na nandun. Hindi na namin nabati pa o nakita si Mayor Albi kasi nga may ka-meeting daw sa ilalim, sa basement. Yun. So, 2022 yun. So, I therefore conclude na pwede silang maghiwalay. In a sense na maghiwalay yung katawan nila, pero nasa isang bahay pa rin sila. Kasi mag-asawa pa rin sila sa ilalim ng batas. Kasi hindi pa sila annulled. Oo, hindi pa sila annulled. Pero ikaw na-annulled na, di ba? Hindi naman ako nagpakasal. Pero nagpa-annulled ka. Uy, ba yun, ay? Hindi kailangan ng kasal doon. Ang kailangan doon, Kuya Ari. Nangihina ako. Ako yung nangihina sa inyong dalawa. Kasi nga, nagpa-anal ka. Oh, hindi! Ay, naku. So, anyway. So, yun. So, hindi pa sila hiwalay. Hindi pa sila legally annulled. Okay. Paano na yung mga ibang mga pangalan na nababanggit? Anong kinalaman nila doon? Si, yung aking kumparing si Sian Gasa, ay nagsalita. Na, yun nga, para i-defend din si Ivana. Wala namang problema kasi magkaibigan naman sila. Ako naman kasi naniniwala ako na kung anod na yung dalawa. Kunwari, ako yung shota ni Mayor Albi. Kuya ko, Jerry! Ayoko magpaalam. Kunwari lang. Kunwari nga ako. At ay, syempre, ipagbabanduhan ko na ako ngayon ng girlfriend ni Mayor Albi. Ganun yun. Diba na, kasi alam ko na annulled na si Mayor Albi. So, dahil kuya, hindi pa annulled, kailangan mo na maglihim. Dami talagang alam ni Brennan. Saan ba ako dito lubog? Parang gusto ko supsukin yung show ko. Parang show pa si Brennan. May tuldok na pula eh. Oo nga eh. Asado ka ba? Anyway, di ba? Ako naman. Kaya naiintindihan ko
Yung kay Ivana. Naintindihan ko kung bakit sinabi ni Ivana yun na hindi totoo. Siyempre siguro kay Ivana ay naintindihan ko rin naman yung career na dapat protektahan. Diba? Kaso na, ba't gano'n? Nag-post si Sian Gasa ng mga resibo? Pictures din ng mga hindi yun naman nabanggit na pangalan dun sa Yun nga. Okay, so hindi ko naman para questionin din si Sian Gasa kung bakit niya yung ginawa just to defend Ivana. Pero medyo yun kasi parang ang point ni Sian ay 2003 pa raw sila wala o hiwalay. O so 6 years old pa lang daw noon si Ivana. Bakit daw kailangan i-drag yung pangalan ni Ivana ni Miss Nikki dito sa isyong ito? Wala naman daw kinalaman yun. So ako naman kasi nga may mga sightings nakikita si Mayor at si Ivana. Kaya rin siyempre hindi mo rin maalis yung mga espekulasyon mula sa mga tao na mag-isip na ito na ba ngayon? Kasi nung araw hindi ba kanino ba na-link si Ivana kay Dan Fernandez? Di ba? Na isa ring politician. So itong kay Albi noon pa naman nalilink kung kani-kaninong artista si Mayor Sabihin na natin may penchant for si Mayor Gusto niya mga artista siguro. Beautiful lady. Yes, oo. Lumabas sa affidavit na di umano itong si Mayor Albi ay meron anak kay Daisy Reyes at meron din siyang anak kay Andrea Del Rosario. Yan we have to confirm kay Daisy at kay Andrea kung willing silang magsalita. Pero aside from the two, nadawit din yung pangalan ni Angelica at ni Yen Santos. Pero nandun ba sila sa affidavit na? Wala. Wala. Bakit nilabas ni Sian Gasa yung pictures? Para i-prove na bago si Ivana, meron iba pang na-link. So, bakit kay Ivana ka lang nagre-react, Miss Nikki? Parang ganon. Alam mo, hindi naman natin alam kung gaano kabigat yung nagawa ni Ivana para i-special mention siya ni Miss Nikki sa affidavit. Pero, meron akong isang kaibigan na isa siyang number 2. Ito wala tong kinalaman. Bigla ko lang naalala na meron ka isang kaibigan, number 2 siya. So, yung number 2, mahal-mahal siya nung guy. Ni Nora Honor, kuya. Hala? Matahimikin mo naman. Guy boy, hindi ate guy. Ate guy, si Nora Honor na namimiss natin. Hindi yun. Sorry, ate guy. Yun. So anyway, yung guy, in love dito sa number 2. Ngayon, sinabihan niya si Guy na i-push mo na yung annulment para makapagsama na tayo. So itong Guy, ginagawa niya talaga ng paraan para mapabilis na yung annulment case. Para nga legal na siyang magkaroon ng ibang mamahalin. Ha? Kuya? Meron bang ganon? Kabit siya pa matapang? Uy, maraming ganon ha. Maraming ganon ha, lalo na pag mahal na mahal sila ng lalaki. Oo, na talagang pag naramdaman ng kapit o ng number 2 na mahal sila ng lalaki, lahat pwede nilang hilingin sa lalaki kasi mahal sila ng lalaki. Kung binigyan ng piso yan, ay sa susunod 10 piso hingin ko. Binigay. O sa susunod 100 piso hingin ko. Binigay. Sa susunod 1,000 hingin ko. Binigay. Sa susunod, mansyon na. Binigay. Ay, binigay? Itong friend ko. Binigay. Okay. So, kaya nagkaroon ng idea yung kabit kong friend na sandali, ba't hindi pa niya hiwalayan ng tuluyan yun? Para ako na talaga, para ma-announce ko to the whole world na ako na ngayon ang legal, magpapakasal kami. So ano na yung advice mo dun sa kabit mong friend? Sabi ko sa kanya, posibleng lahat ng mga hilingin mo matanggap mo at mapasa iyo kasi ibinibigay sa iyo. Pero lagi mong tatandaan, friend ha, may balik yan. Pwedeng hindi yung kaaway mo o yung kalaban mo o yung number 1 o yung legal na misis ang gumanti sa'yo. Pwedeng yung pagkakataon gantihan ka.
Diba? Yung ganyan, sabi ko, mag-isip-isip ka din, ha? Kuya, karma. Exactly. Sabi nga ni Ernie Lynn. Yes. Ganun yun. Yesterday, today, and tomorrow. Oo. Kaya sabi ko kay friend ko, friend basta ha, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, ha? Oo. Pwede mo namang makamit ang lahat ng yan sa legal na paraan. Pwede kang magtrabaho. Total, sabi ko sa kanya, maganda ka naman. Pwede kang magnegosyo. Pero syempre, gusto mo ba ganyan na yung yaman mo hindi mo mai-announce? Dahil alam mong hindi galing sa'yo. Dahil alam mong hindi galing sa boyfriend mo o sa legal mong asawa. So hindi mayaman yung friend mo? Kung mayaman ba hihingi yung gaga? Siyempre hindi. Uy, pero kuya, may mga mayayaman yan na gusto pa yumaman, Sa bagay, may mga ganun din, Gusto ng powers, ng influence, Balik tayo sa isyong ito, Loy. Na mahirap talagang husgahan ang mga sangkot sa isyong ito. Yeah. Kasi, syempre, lalo na si Mayor Albi, na, alam mo yun, meron siyang history ng kanyang paghanga sa magagandang babae. And then, maganda rin naman si Miss Nikki. Yes. Oo, di ba nakita natin? Yes. Sophisticada ang lola. Pretty. Di ba? Eto na nga, Mamaloy, dahil lumalala na ang sagutan sa magkabilang kampo. Ito namang si Javi Benitez, ang anak ni Congressman Albi Benitez at ni Nikki Lopez Benitez ay nagpahayag. And we quote, ayoko na sanang magsalita pero alam kong hindi ko rin ito may iwasan. Ang mga totoong nakakaalam ng buong kwento, tahimik lang. Hindi sila nasa balita. Hindi rin sila nagpo-post. Ang hiling ko lang, sana magkaintindihan pa rin ang mga magulang ko bilang magulang namin ni Bettina at kung maaari pa bilang mag-asawa rin. Sana balang araw makahanap din kami ng tamang pag-ibig, yung hindi nasusukat sa pera, status o panlabas na imahe, kundi sa respeto, lambing at tunay na partnership sa buhay. Gusto ko rin pasalamatan ang lahat ng tahimik na nag-abot ng malasakit sa message, tawag o kahit simpleng dasal. Salamat. Alam ko hindi lang kami ang may ganitong sitwasyon, pero sana maiayos din sa huli. Move on na tayo sa chismis, fake news at paid drama. Ang dami pa natin kailangang ayusin sa bansa. Doon tayo mag-invest ng energy. Sa huli, hindi views, likes o pera ang sukatan ng tao, kundi ang puso. Let's choose to be kind. At ito nga, kasama rito ang larawan na kuha noong December 2023 na siya ring ginamit na picture ni Javi sa kanyang post. Grabe ding resourceful na mga netizen, katulad nitong si Teachers Find sa kanyang Facebook post at sinasabi niya rito, loving Facebook post ni Albi Benitez in 2021. Mukha ba silang hiwalay since 2003? Sian Gasa. At eto nga ang resibo, Si Congressman Albi Benitez ay nagpost nga sa kanyang Facebook account, July 23, 2021. Me and my wife, Nikki, walking down memory lane. Here's us recreating 2 of our old photos. We were just newlyweds back then. A lot has changed over the years in our home in Mountain View, but we made sure that the most important essence of our family life still remains, and that's our love for each other. At doon naman sa katabing retrato nito ay nakalagay doon ang pagbati ni Congressman Albi noong May 2, 2023 sa kaarawan ni Miss Nikki Benitez. At sineselebrate nga nila ang kaarawan ni Miss Nikki. Hindi nga lang natin alam kung dito ay magkaibigan na lamang sila pero legal pa rin mag-asawa. At gaya nga na lagi sinasabi, Nanay, sana magkaayos-ayos. Sino ba mag-aayos, Nay? Ha? Sino mag-aayos? Korte ang aayos dyan. Dahil sa korte na lahat, Day. Nakakaloka, di ba? Lalo na, korte pinag-uusapan, di ba? Yung JM Fiang. Eto na nga, Nay. Nag-alala kasi ang Star Magic. Dahil nga itong kanilang artist na si JM Ibarra, nakatanggap nga sa isang fan ng threat. Ha? Ano ba yan, Mama Lynn? Dapat matuwa sila kasi nilibre siya. Libre? Ano libre? Sabi mo, Mama Lynn, threat. Nilibre siya. Gaga. Threat siya. Threat. Ito, threat. Pwet yan. Hindi na threat. Tinakot. Threat. Pinagbantaan. Yung pala yun.
Yung threat ay pananakot. Tinreten. Tinatakot. Yes. Ba't ba ako nag-explain? Kasi nga, libre. Ano nga tapos? Eto na kasi nga yung sabi ng fan. Si, Jarfia, sabi niya gano'n. Kung hindi mapupunta si Fiang kay Jaren, di rin siya mapupunta kay JM. Kasi sa June, last show niya yun. Oh my God. May gagawin kaming fandom para mawala si JM. Nag-hire kami ng hitman para mawala ang tinik sa aming mga Jarfiang, si Tito Makmak nyo. So yung tinutukoy dito, si Fiang at saka si Jaren Garcia. Anong sabi ng Star Magic? Eto na nga, sabi ng Star Magic. Statement on the threat to JM Ibarra. Star Magic does not tolerate threats, derogatory remarks, and other personal attacks made online against our artists. These acts have serious and damaging consequences, and we will take legal action if necessary. Yun. Nakakatakot naman po. Ba't manahantong kayo dun sa ganung ano? Oo, hindi maganda yun. Akala ng mga fans, ganun kasimple. May cyber libel na po ngayon. Lalo na't nag-cyberbully kayo o nambubully kayo online. May kalalagyan na rin kayo niyan. Anyway, so dito nga sa statement na tama lang na gawin yan talaga ng Star Magic. Bigyan nila ng leksyon yan. At saka may proteksyon, di ba? Yung mga artista. Mas maganda nga sampulan nila. Sampulan nila para pag nag-file, kunan nila para rin bilang pananda sa mga netizen na gano'n na lang to go overboard. O yung lumampas sila sa guhit. Oo, lalo na parang kilalang-kilala nila yung tao. Kung manlait sila at sirain ang reputasyon. Di ba? Dito nga, hindi naman kami naninira ng reputasyon. Iba'y paninira na pala ng reputasyon Yung ginagawa namin na, wala kaming kamalay-malay, naninira na pala kami ng reputasyon. Di ba, Mrena? Yes, kuya! Ang bilis na sagot ngayon Diba? Anyway, so going back. Ayun. So hinay-hinay lang naman po. Lalo na yung may ganun message, sabi pang may hitman. Nakakatakot. Huwag yung mga ganyan. Kaya hindi po. Okay lang yung laitin niyo yung kalaban ng idol ninyo. Okay lang. Diyos ko, pero yung ganyan, mag-titreat kayo ng papatayin o may mamamatay o may mawawala. Wag. Kasi baka mauna kayo. Ay, karma. Diba? Diba? Yung ganun, wag. Malay nyo mangyari sa pamilya nyo. Gusto nyo ba? Diba? Diyos ko, yung paghanga natin, meron niyang hangganan. O huwag tayong lumampas sa guhit. Tsaka dapat marinig din ang boses ni JM, ni Fiang at ni Jaren para sila mismo makiusap sa kanilang mga fans na tigilan na yung ganyan. Na ito naman ay hindi naman sila nag-aaway. Imagine mo, yung mga artistang ito magkakaibigan tapos ang mga fan ay ang nag-aaway. Panay nga, di ba, kuya? Sa bagay. May point ka naman doon. Pero sana maisip din nila na hindi naman din yung tatlo yung may desisyon kung sino magiging kapares nila, di ba? Correct. So meron pang mga managers at may management na nagdedesisyon kung sino magiging magkakapares, di ba? Kung kinalaman po yung mga artista, huwag niyo naman po silang saktan. Katulad dito, di ba? Nasaktan yung isang branch ng Coffee Break sa Iloilo. Bakit? Dahil nagtungo doon, hindi ba? Na-viral nga itong si pambansang Yobab na si Yulin Castro. Doon tumungo siya sa Iloilo para kumain, tumikim ng mga delicacies, yung mga produkto. Meron pa doon na naggimaras pa siya. Para, ayun nga, hindi rin maganda yung kanyang naging review. Kasi gano'n naman talaga si Yobab. Pag hindi masarap, sasabihin niya hindi masarap. Kahit pa very, very harsh. Kaya sinasabi niya, hindi masarap, parang ganun lang kasimple sa kanya. Kasi si Yulin Castro ay graduate ng culinary. Pero hindi lisensya yon o pasaporte na porque graduate ka, ay may karapatan ka ng manlait at magsabing hindi ito masarap, matabang ito, ang dami-dami yun dyan, wala kayong masarap dyan. Paano ba yung sinabi na Eto. Hello guys, so nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa Coffee Break. Dami.
out of all of you, all of you, What's that? walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Pang PWD kasi. Person with diabetes. Bawal to. Wala akong diabetes. Ay, sorry. Bawal kasi sila mataba. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Iyak. Guys, mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. Medyo nakakaloka, no? 'Di ba? Dami na nag sa akin ng pagkain, 'di ba? Pag hindi masarap o kung nakukulangan ako o hindi pumasa sa panlasa ko, nagdi-DM ako. Oy, hindi ko po ito ma-post kasi medyo hindi pumasa sa panlasa ko. Baka pwedeng dagdagan nyo yung alat o bawasan nyo ng alat o masyadong matamis, masakit sa lalamunan. Yun, sinasabi ko. Pero in private, kumbaga dinidm ko na lang. Bakit ko kailangan ipagbanduhan sa mga tao na porque mahusay ang dila ko sa panlasa? Di ba? Eh syempre, lagi nating iisipin, may hanap buhay po yan. Correct. Negosyo po yan. Correct. Walang problema sa pag-o-opinion natin kung hindi masarap. Pero sabihin natin ang maayos. Correct. Baka pwede nating ibulong. Kasi maiintindihan ko yung gano'n ni Yoba. Kung sinabi niya na ng umpisa, bumalik siya, tapos ganun ulit, baka siguro maintindihan kita. Pero yung ganun na, alam mo na maraming nakikinabang at umaasa lang sa negosyo, hindi mo alam na may mga pamilyang binubuhay ito at doon lang kumukuha sa negosyo mo yun, kung saan isang silang empleyado. Sana naisip niya yun. Sana naisip niya kung ilang kanin ang tinis kung hindi kainin para lang may maipadala sa inyo. Ano? Nawawala. Hindi, sana maisip. Nawawala. Sana maisip ni Yulin at ng iba pang vloggers, no? Yes. Na kung meron tayong platform, oo, ayoko masabihin gamitin natin ang maayos o gamitin natin. Nasa sa inyo yun eh. Correct. Kung ano yung makakalugod-lugod sa mas nakararami, ganun natin siya gamitin. Diba? Kasi nga, tinan mo yan, nagmumura pa sa pagkain. O kasi nga, kung estilo talaga ni Yobab yun, at tinatanggap siya, kunwari, ni Mrena, na cool sa kanya yung pag nagmumura habang kumakain, eh kay Mrena yun. O, eh paano yung sa iba, na medyo, uy, grasya pa rin yan ng Diyos. Oo, baka pwedeng huwag ka munang magmura dyan. Tsaka yun yung nagiging sentimento ng karamihan ng mga netizens, di ba? Na as influencers, meron kang boses na pinapakinggan kaya you can make or break a business. Correct. Diba? Kaya, di ba sinabi ko sa panahon ngayon, napakahirap ng magtayo ng negosyo. Dahil konting kibot, maraming nakareklamo. O may magreklamo. Yung isa lang ang hindi nagkagusto, at yung isa na yun, nag-run pa ng bonggang-bongga sa Facebook na English pa man din. So, naniniwala yung mga tao na hindi talaga yan masarap. Eh, paano kung hindi naman nakapasa lang talaga sa panlasa niya? Hindi ba? Katulad ng sinasabi nga sa akin ni Enchong D, kung saan ilan din yung branches niya ng peri-peri. Di ba? Sabi niya sa akin, huwag kang magpo-post na para sabihin hindi masarap yung pagkain na ibinibenta. Sabihin mo lang, hindi nakapasa sa panlasa mo. Dahil ang taste buds ng mga tao, hindi naman pare-pareho. Pwedeng hindi masarap sa'yo, pero masarap sa iba. Tama. Di mag-aaway nga lang kayo. Diba? Kaya, sasabihin mo na, hindi nakapasa sa panlasa mo. Or, kulang ng ganito, sana ang ginawa nila ay ganyan. So, pwede naman mag-ganon si Yulin, hindi ba? Oo. Maraming paraan para sabihin yung hindi kaaya-ayang komento, di ba? Oo. Parang, kunwari, si Mrena, sasabihin ko kay Mrena, Mrena, patanggusin mo ilong mo, paritokin mo ilong mo. Tapos, pagluta ka, paputi ka. Tapos, uminom ka ng growth balls. Tapos, magpatina ka ng buhok, ganyan. Tapos, paano mo yung tattoo mo. Kuya, bakit di mo na nasabihin ang pangit ko? Oh, sinabi ko? Sino nagsabi niyan? Ako! Sa akin galing? Ayun na nga. See? Pero,
maraming paraang nasabi ni nanay, di ba? Na hindi ka nasaktan. Ayun lang nga. O anyway, So, pero kidding aside, di ba? Pwede naman daanin sa diplomasya. Oo. Di ba? We can say it in a tactful manner, di ba? at saka kinausap ba ni Yulin yung mga staff doon para uy, baka naman pwedeng hindi parang binabastos niya yung pagkain. Kasi parang medyo nagtatawanan pa sila habang sinasabi nila na hindi masarap. Kaya parang siguro dun sa mga owners, nag-add ng insult to injury, di ba? Oo. Anyway, siguro lesson learned yan kay Yulin, At isa pa, wala pa rin tayo naririnig na apology from Yulin. Otherwise, kung hindi siya mag-apologize, ay pinaninindigan niya na ganun ako, take me or leave me. Ganon. Diba? Kung ayaw niyo ako, edi wag. Basta ito yung aking style sa pagbablog. Kaso na papapasukin pa kaya siya ng ibang mga Yun nga. establishments? No, ako sa totoo lang pag ako nagkaroon ng restaurant, hindi ko siya papapasukin. Hindi ko siya papapasukin. Bakit? My God, alas 12 na ng gabi. Siyempre, sarado na yun. Hindi. No, correction, 12:30. Hindi ko siya papapasukin. Etos. Kasi, baka, uunahan ko na. Sorry baka hindi kami umabot sa panlasa mo. Mas magandang, wag na lang tayo magkaroon ng relasyon dito sa restaurant ko. Okay lang kami kung hindi mo kami pupurihin. Basta, iiwasan lang namin na hindi kami makapasa sa panlasa mo. Ang ganda rin ang pagkakasabi mo, kuya. Imbis na sabihin mo, band ka rito. Ha? Ganon. Ako nagsabi nun? Ako. Kaya nga. Diba? Hindi, sa totoo lang, ganun ang magiging atake ngayon ng mga restaurants. Na meron silang karapatan na mag-refuse ng mga customers kahit pa willing silang magbayad. Yun nga yung masaklap. Yung porke nagbayad ka, may karapatan kang magsalita. Katulad ni Yulin, di ba? Yung feeling nila ng grupo niya na sandali, nagbayad kami, So, kung masarap to o hindi, sasabihin namin. Kung masarap to, edibongga kayo. Tatauhin kayo kasi sinabi ko masarap kayo. Pero kung hindi to masarap, bahala kayo kung hindi kayo tauhin. Kung naniniwala sila sa akin. Paano naman yung karapatan nila na malaman sa maayos sa paraan ang iyong reklamo? Paano naman nila maaayos itong problema kung hindi mo maayos na sasabihin sa kanila ang naging problema mo o yung encounter mo sa kanila? Lesson learned para hindi na tayo umabot sa ganito. Huwag magpapataba. Hindi! Galing! Hindi. Ang ibig ko Alam niyo, sabihin, pag isang beses lang yun kaya ko. Pag mga 5 times na nangihina. hindi. Ang ibig ko sabihin, lesson learned, sa mga vloggers na easy lang. Kung gusto nyo ng engagement, hindi sa pangit na paraan. Yung sinasabing, with great power comes great responsibility. Yes. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa akin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now. Na-click nila po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman natin pag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa rin ako-post yung aming pong vlog sa United States of America nung world premiere ng How to Get Away from My Toxic Family. Ayan. Oy, naku ha. And speaking of, meron tayong premiere ng How to Get Away from My Toxic Family starring Sanjo Marudo. Yes. At andyan si Richard Kwan, si Susan Africa. Tsaka sila Sherry Lara, Leslie Lina, si Kina Pineda, si Johara Asayo, yung batang gumanap. Yes. At si Kim Rodriguez, ay nandiyan sa pelikulang yan. Pero tayo po ay personal na pupunta dyan. Gaganapin po yan July 6, 2 to 4 p.m. at yung 5 to 7 p.m. din. Dalawang screenings po tayo sa 7th floor ng Fukiyage Hall. Saan? Fukiyage Hall. Sa Tuchome, 63 Fukiyage, Chikusa Ward, Nagoya, Aichi. Ayan. Saan hall ulit?
Sa Fukiyagi Hall. Main hall. Saan yun? Saan lugar? Sa ulit. Ay, kasi nakalagay yun. Kaya nga, Fukiyagi. Yun. Ayan nga. For ticket reservation, ito po mag-email po kayo sa toxicfamilyjapan@gmail.com. Ayan ha. Nandyan din po yung mga numbers ng mga pwede niyong kuhaan ng tickets. Si Kato at si Roderick Michael. Ayan. At syempre, ang balcony namin ay 5,000 yen. At ang orchestra ay 3,000 yen. Sa 5,000 yen ay makaka-meet and greet niyo po ako. Wow! Gusto mo po. Diba? Ayan. Sa June 15 din, nandyan ako sa Filipino community. Abangan niyo po si Nanay, yes, ha? magbebenta ako ng ticket siya. Doon sa kanto ng... Cookie. Ano ka ba? Oo, yun At syempre, sa June 28 naman, ang premiere ng How to Get Away from My Toxic Family sa DXB Al Gorair Mall. Ayan. At sa June 29 naman, ay nandun kami sa AUH Alwada Mall. Ayan. Ayan. Kita-kita tayo dyan, ha? Sa June yan, okay? Tapos sa July 6, ha? Fuki. Yan. Japan! Kakaloka. Ayan ha. At syempre pa, maraming salamat sa lahat ng nagkagusto mula sa LA. Magkakaroon po rin po tayo sa San Jose, sa San Diego, sa Vancouver, sa Canada. Yes. Ando po sa vlog ko yung mga comments ng mga nanood na at saka kung paano sila umiyak. Naku, panoorin niyo po. Naku, andito naman ngayon ang NB Skin Beauty and Wellness namin. At saka ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. At ng Ideal Vision na nagbukas ng kanilang latest branch sa SM Lawag. Congratulations! Yes, Brenna. Yes, hello mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. Ate Brenna po, MRENA. Kaya wait lang, gusto ko lang maging si Ate Cora ng OCP Pasay. Yan. Bakit may pabor ka hiningi? Hindi, kuya. Nakita kasi nila ako, kilala ako, kuya. Nanonood daw sila lagi. Sino hindi makakakilala sa'yo? Maldita ka. Nakaloka ka. Disco. Maldita sa'yo si Vice Mayor Mark Calixto. Yan? Oo. At hinahanap ka ni Congressman Tony Calixto ng Pasay. Yes. Wala ka raw sa 50th wedding nila ni Mami Edna. Di ba? Oo, pati si Mayor Emmy Calixto Rubiano hinahanap ka. Hello, Mayora! Si Miss Emmy Ortiz, hinahanap ka din. Yes. Oo, sasampalin ka raw ni Miss Emmy Ortiz. Ay, sayang naman. Hindi siya nasampal. Oo, ng pera. Sasampalin siya ng pera. Diba? Oo. Diyos ko, nakakaloka. Diba? Anyway, ang akin naman pong panayam kay Miss Charo Santos at kay Ding Dong Dantes. Oji Diaz Inspires at naloka si Ma'am Charo. Eto. Ma'am Charo, hindi ba to pressure dahil si Ding Dong galing po ng Rewind na isang umabot ng billion, almost a billion? Oh, syempre, may pressure. Pressure po sa inyo yun? In fact, yeah, I wanted to ask him kung gusto pa niyang gawin. Oo, ako yung na-pressure. Pwede ko ikwento kung paano nagsimula. Gusto mo parang magaling sa akin. So, okay, sige. Muna ako. Sige. Wait lang. So, okay lang. Sige, usap na muna kayo. Sorry. Mainit yata ulo ni Ding. Sorry. Tapos na kayo? Yeah, okay. So, kay Ding Dong naman. So, nawala tuloy. Sorry, Ma'am Chan. Anong pakiramdam na... Baka siguro, text mo na siguro sa akin yung mga tanong mo. Hindi, diyan ka lang. Kasi nga, that's why I asked him kung gusto niya. Gusto pa ba niyang ituloy. Ayan. Okay. Ang kabuuan ng panayam na yan ay sa Oji Diaz Inspires. Yes. Okay? At syempre, newly renovated na ang Copiroti Tomas Morato. Yan! Ay, naku, kumain kami ni Maita. Ang sarap nung kanilang chicken 5 spices.
Wow. Apakasarap Bago yan, doon. Yes, tsaka yung kanilang yung bihon na may pork leg. Wow. Ay, Diyos ko. Ayan, kumain kami. Ang dami na pakain. Dami si nagpapakain pa ng siopo si Leo. Yes. Hindi ko na makain. Hindi ko na makain kasi Pero ang kinain ko dami. yan. Kain tayo doon one time. Yes. Ang sarap. Echos. Ayan, bukas na sila. Yay! Siyempre, Congrats. dyan yung coffee band, yung kaya classic, toast. yes. Ayan, yung tea milk. Ayan. Yung siomai. Correct. Oo, kain tayo dyan. At siyempre pa yung aking isa pang channel, no, yung The Issue Yes. with Ina Evans or Ate Dick. Ayan, manood naman kayo si Paolo Contis, nagtaray. Ay? Ba't nagtaray? Bakit? Ayan. Kasalanan ko. Ngayon, yung mga tao, yung iba nagmamagaling na, paulit-ulit ka na kasalanan. Di kayo na perfect. Diba? Isang beses lang kayo nagkamali. Di yun. Isang beses, ano yun? Mistake yun. Pag dalawa, tatlo, choice na yun. Wow! Kabisado na yung mga pinakomment. Di ba? Wow! Ng loko, ng babae, pag tingin mo ng profile picture, pangit mo eh. Paano ka naloko? Sa totoo lang! Yes! Yes! Gusto ko yung mga ganyan! Ganyan! Kung hindi mo ito nag-get, burahin mo to. Kasi kung hindi mo nagigets si Kuya Pao, bobo ka din. Kung ika sa... Sorry. Magkasisingkit. Wala yung mata mo. Struggling ka. Gusto mo struggling ka na, bobo ka ba? Nag-i-struggle yung mata. Kahapon sila ang issue, ngayon naman, the issue is you. Ayan, At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, huwag tangkilikin si Mrena. Sorry. Mali! At lagi nagsasabi sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayong makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi inyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Nati Owen, Ate Jane! Yes! Pupunta ka lang ng Ilocos. Ha? Ayun lang. Ayan. Bakit? Maldita. Oo. Okay. Minsan ba naging kabit ka? Hay! Yung totoo. Yung totoo. Teka, Nay, baka naman siya yung sinasabi mong friend mo, ha? Na? Kanina, yung kinukwento mong friend mo, baka siya yun. Hindi. Diyos ko, mukha bang kabit? Ha? Maganda ang kabit, ha? Ganun talaga, Nay? Grabe, Maganda? kuya. Pwede naman ako. Yung bagong rehab. Ha?